noong tagsibol ng 2005 sa isang lost and found center ng isa sa mga expressway sa Luzon, sa isang sulok ng bodega kung saan nakatambak ang 12 dosenang mga istante ng mga bagaheng hindi alam kung sino ang may-ari. Mayroong isang lumang beige na shoulder bag na halos 8 taon nang hindi kinukuha at natabunan na ng alikabok. Kinuha ni Mang Jose, isang staff doon, ang bag habang nag-aayos. Nang buksan niya ang nanigas na zipper, natigilan siya. Sa loob nito ay may isang pink na pitaka at isang identification card, isang kupas na litrato ng pamilya at isang puting sobre na maingat na nakatupi. Sa harap ng sobre, may nakasulat sa ballpen, para sa kung sino man ang makakita ng bag na ito. Mula sa sobre ay lumabas ang 3 pahinang sulat. Ang huling bahagi nito ay nagtatapos sa mga salitang ito, "Hindi ko na kayang umuwi mag-isa ngayon. Nakikiusap po ako." Ang may-ari ng bag na ito ay si Elisa Reyes, isang 28 taong gulang na may bahay na noong huling araw ng bakasyon ng mahal na araw ng 1997 ay huminto sa isang malaking service area sa SLEX sa Batangas kasama ang kanyang asawa at pagkatapos noon ay hindi na muling nakita. Iniwan siya ng kanyang asawa na nag-iisang umalis sakay ng kanilang kotse habang siya ay nasa banyo. Ang ulat ng pagkawala niya ay isinampa 3 araw pa ang lumipas at mula sa araw na iyon, 8 taon na ang nagdaan ngunit wala pa ring linaw ang lahat. Ano nga ba talaga ang nangyari ng gabing iyon? Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagkawala sa SLEX Batangas stopover na naganap noong 1997. Bago tayo magsimula, ikalulugod ko kung mag-subscribe kayo at i-like ang video na ito. Mula saang lugar po kayo nanonood, paki-comment po sa ibaba. Babatiin ko po kayo isa-isa. Simulan na natin ang ating crime records. Noong 1997, unti-unting nagsimulang gumuho ang lipunang Pilipino. Ito ay bago pa man tuluyang bumagsak ang ekonomiya dahil sa Asian financial crisis. Sa mga lansangan, nagsisimula ng magsara ang ilang mga tindahan at araw-araw ay may balita tungkol sa pagkalugi ng mga maliliit na kumpanya. Ngunit ang mahal na araw ay mahal na araw. Ito ang panahon kung kailan karaniwan pa para sa buong pamilya na magsama-sama. Ang South Luzon Expressway ay araw-araw na puno ng mga sasakyang bumibiyahe pabalik mula sa mga probinsya. Si Elisa Reyes ay 28 taong gulang noon, 3 taon na siyang kasal, at pauwi na siya sa Maynila matapos magbakasyon sa bahay ng kanyang mga biyenan sa Batangas. Ang kanyang asawa, si Marco Reyes, ay 32 taong gulang. Noon, nagtatrabaho siya bilang isang sales agent sa isang maliit na import-export company. Mayroon silang isang anak na lalaki, si Paulo, na 2 taong gulang. Naiwan si Paulo noon sa bahay ng kanyang mga biyenan. Sinabi kasi ng kanyang lola na aalagaan niya muna ito ng ilang araw pa, kaya't silang mag-asawa lang ang sakay ng kotse pauwi. Mula pa sa simula, mabigat na raw ang kapaligiran sa loob ng sasakyan habang pabalik sila. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa bahay ng mga biyenan. Pagkasakay pa lang ni Elisa sa kotse, agad siyang tumingin sa labas ng bintana at hindi na nagsalita. Ganoon din ang kanyang asawang si Marco. Mayroong special program para sa mahal na araw na tumutugtog sa radyo, ngunit ang hangin sa loob ng sasakyan ay mas mabigat kaysa dati. Pagkalampas nila ng "Tomas," unang nagsalita si Marco, "hihinto ba tayo sa stopover sa Batangas?" Tumango lang si Elisa at dahan-dahang pumasok ang sasakyan sa entrance ng service area. Mag-aalas 8 na iyon ng gabi. Bilang huling araw ng long weekend, siksika ng service area sa mga sasakyang pauwi. Mahaba ang pila sa harap ng food court kung saan umaalingasaw ang amoy ng siopaw at mga inihaw at nagkukumpulan ang mga bata sa harap ng souvenir corner. Huminto si Marco at sinabing maninigarilyo muna siya. "Mag-CR lang ako," sabi ni Elisa at nauna nang bumaba ng sasakyan at iyon na ang huli. Ayon sa salaysay ni Marco, matapos niyang manigarilyo, naghintay pa raw siya sa kotse ng mga 10 minuto ngunit hindi na bumalik si Elisa. 2 beses daw siyang umikot sa paligid para hanapin ito ngunit hindi niya makita kaya't umalis na siyang mag-isa. Mayroon daw siyang importanteng kailangang asikasuhin sa Maynila
at inakala niyang sasakay na lang ito ng bus o taxi pauwi. Iyon ang sagot niya. Ngunit mula noon, ni minsan ay hindi na nagpakita si Elisa. May isa pang nakapagtatakang punto. Ang ulat ng pagkawala ay isinampa 4 na araw matapos mawala si Elisa at hindi ang asawa niyang si Marco ang nag-report. Ang sariling ina ni Elisa, si Lourdes Cruz, ang direktang pumunta sa istasyon ng pulisya at nagsabing hindi niya makontak ang kanyang anak. Sa loob ng 4 na araw na iyon, hindi nag-report o naghanap ang asawa. Hindi rin niya ipinaalam sa pamilya nito. Ano nga ba ang ginawa ni Marco sa loob ng 4 na araw na iyon? Nang unang hawakan ng mga pulis ang kaso, tila isa lamang itong simpleng paglalayas. Noong 1997, hindi na bago ang mga kaso ng asawang babae na umaalis ng bahay matapos mag-away at bumabalik din pagkatapos ng ilang araw, at iyon din ang unang inakala ng mga pulis. Ngunit iba ang ina ni Elisa, si Aling Lourdes. Hinding-hindi magagawa ng anak ko na basta na lang hindi magparamdam, siguradong may masamang nangyari sa kanya, sabi niya habang umiiyak. At ang mga salitang iyon ay magiging napakahalagang clue sa mga susunod na araw. Nang matanggap ang ulat, unang siniyasat ng pulisya ng Batangas ang paligid ng service area, ngunit walang nahanap. Noong 1997, wala pang mga security camera sa mga service area ng expressway. Masasabing halos wala talaga. Mayroon mang isang lumang kamera sa loob ng convenience store, ngunit ang sistema nito ay nag-overwrite ng tape tuwing 3 araw, kaya pagdating ng mga investigador, nabura na ang video para sa araw na iyon. Mahirap ding maghanap ng mga saksi. Ang napakaraming tao na nagsisiksikan noong huling araw ng bakasyon ay nakauwi na sa kani-kanilang mga bahay at walang sinumang nag-iwan ng pangalan o contact number. Ang unang pinagtuunan ng pansin ng pulisya ay ang asawang si Marco. Nang unang makausap ni Detective Ricardo de la Cruz si Marco, napakakalmado raw nito. Ang ekspresyon niya ay hindi kalungkutan kundi mas malapit sa pagod at maikli at tiyak ang kanyang mga sagot sa mga tanong. Sinabi niyang mag-CR siya kaya naghintay ako pero hindi na siya bumalik. Hinanap ko siya pero wala. Naisip ko na lang na sasakay siya ng bus pa uwi. Iyon lang ang lahat. Nakaramdam ng kakaiba si Detective de la Cruz. Nawawala ang asawa ninyo, bakit hindi kayo nag-report sa pulis? Nang tanungin niya ito, tila nag-isip muna ng isasagot si Marco bago sumagot. Hindi maganda ang pagsasama namin nitong mga huling araw. Naisip ko na baka umuwi siyang mag-isa sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ng detective. Hindi maganda ang pagsasama namin. Ang mga salitang iyon ay sabay na nagpapahiwatig ng dalawang posibilidad. Makalipas ang 2 araw, muli niyang kinausap ang ina ni Elisa, si Aling Lourdes. Ikinuwento ni Aling Lourdes na bago pa man ang bakasyon ng mahal na araw, tumawag sa kanya ang anak na si Elisa. Maikli lang daw ang usapan at ang boses nito ay iba sa dati, mahina at maingat. Nay, parang may mali sa akin. Nang tatanungin na sana niya kung ano ang ibig sabihin noon, biglang naputol ang tawag. Agad siyang tumawag pabalik, ngunit hindi na ito sumagot. Iyon na ang huling boses ng kanyang anak na narinig niya. Ano ang ibig sabihin ng salitang may mali? Masama ba ang kanyang pakiramdam o may pinagdadaanan siyang problema sa isip? O mayroon ba siyang ibang sinusubukang iparating? Sinabi ni Aling Lourdes na hindi na iyon maalis sa kanyang isipan. Nang tanungin ng detective si Marco tungkol sa tawag na iyon, sinabi niyang wala siyang alam. Alam niyang tumawag ito sa kanyang biyenan, ngunit hindi raw niya alam ang pinag-usapan. Subalit, makalipas ang ilang araw, isang kasamahan sa trabaho ni Marco ang lihim na tumawag sa detective. Ang pangalan niya ay Leo Santos, isang empleyado sa sales team na nasa early 30s. Sinabi niya, mayroon po akong nalalaman. Naisip ko lang na mas mabuting sabihin ko na sa inyo. Ang ikinuwento ni Leo ay maikli, ngunit matindi. Bago magsimula ang bakasyon ng mahal na araw, ginamit daw ni Marco ang telepono ng kumpanya at may matagal na kinausap at kitang-kita raw ang pagkabalisa sa mukha nito habang nakikipag-usap.
Nagkataon daw na naisulat ni Leo ang numerong iyon. Siya kasi ang namamahala sa pag-compute ng bayarin sa telepono ng kumpanya. Ang numerong iyon ay hindi numero ng cellphone ni Marco o numero ng bahay ng mga biyenan ni Elisa. Sino kaya ang kanyang kausap? Ang numerong isinulat ni Leo ay isang landline na nagsisimula sa area code ng Batangas. Nang subaybayan ni Detective De La Cruz ang numero, isang hindi inaasahang pangalan ang lumitaw, Katrina Mendoza, kababayan ni Marco at isang babae na 30 taong gulang noon. Nang tawagan ng detective ang numerong iyon, noong una ay walang sinabi si Katrina. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, mahinahon siyang nagsalita. Kilala ko po si Elisa. Si Katrina Mendoza ay kaklase ni Marco noong high school. Nagpapatuloy pa rin daw ang kanilang komunikasyon, paminsan-minsan, kahit pagkatapos nilang mag-graduate. At bago ang bakasyon ng mahal na araw, tumawag daw sa kanya si Marco. Simple lang daw ang nilalaman ng usapan nila. Hindi kami magkasundo ni Elisa nitong mga nakaraang araw. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Puro daw ganoong hinaing, sabi niya. Pinakinggan ko lang po siya, sagot ni Katrina. Ngunit may ibang parte na pumukaw sa atensyon ni Detective De La Cruz. Tinawag niya ang asawa ni Marco na Elisa lang. Para bang personal silang magkakilala. Nang tanungin ng detective, may personal po ba kayong kakilala kay Elisa Reyes? Bahagyang nanginig ang boses ni Katrina. Ilang beses ko na po siyang nakita. Sa kasal ni Marco, iyon lang po. Ngunit hindi nakaligtas sa pansin ni Detective De La Cruz ang panginginig na iyon. Mayroon siyang kutob na mayroon pa itong itinatago. Habang balak niyang ipagpatuloy ang pagtatanong kay Katrina Mendoza, isang mas malaking alon ang dumating mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Ang kapatid na lalaki ni Elisa, si David Cruz, ay dumating sa istasyon ng pulisya. Si David ay isang 30 daong gulang na taxi driver, may matalas na tingin at mababang boses. Pagkaupo pa lang niya, naglabas siya ng isang folder at inilapag sa mesa. Sa loob nito ay may mga sulat kamay na tala at ilang litrato. Manong, nag-imbestiga ako ng kaunti sa sarili ko. Si Marco Reyes, may mali talaga sa lalaking yan. Ang mga impormasyong nakuha ni David sa kanyang sariling pagsisikap ay ito. Noong gabi pagka-uwi ni Marco sa Maynila mula sa Batangas, ang sasakyan niya ay nakaparada sa isang kalsada sa barangay malapit sa bahay ng kanyang mga biyenan ng mahigit 2 oras. Ang nakakita nito ay si Mang Cardo, isang kapitbahay na pauwi mula sa pagsasaka. Kilala ni Mang Cardo ang sasakyan ni Marco. Kilalang kilala ko yung sasakyan na yan, laging nandiyan tuwing mahal na araw, sabi niya. Ngunit wala raw tao sa loob ng sasakyan, patay ang ilaw at makina. Kung diretso siyang umuwi mula sa service area sa Batangas patungong Maynila, walang dahilan para dumaan siya sa kalsada ng barangay na iyon. Ito ay ganap na salungat sa ruta ng pag-uwi na sinabi ni Marco. Nang muling ipatawag ni Detective De La Cruz si Marco at tinanong tungkol dito, ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata at sinabi, "Huminto ako para magpahangin. Masakit kasi ang ulo ko. Iyon lang ang lahat. Walang matibay na ebidensya. Ang salaysay lamang ng saksi ay hindi sapat para ikulong si Marco bilang suspek. Sa mga pamamaraan ng investigasyon noon, wala pang sistema para subaybayan ang lokasyon ng sasakyan at ang pag-trace sa mga cell site ng cellphone ay hindi pa kasing tumpak ngayon. Tila bumalik na naman sa simula ang investigasyon. Ngunit ng gabing iyon, isang tawag ang dumating mula sa isang empleyado na nagtatrabaho sa convenience store ng Slex Batangas stopover. Noong gabing iyon, may nakita akong isang batang babae na may kasama sa harap ng banyo. Ang tumawag ay si Aling Nena, na 3 taon nang nagtatrabaho sa store. Siya ay 45 taong gulang, isang masipag na ale na nagtatrabaho kahit sa panahon ng bakasyon. Naalala raw ni Aling Nena ang araw na iyon nang makita niya ang litrato ng nawawalang babae sa balita. Akala ko noong una, guni-guni ko lang, pero hindi talaga maalis sa isip ko ang mukha niya. Ang testimonya ni Aling Nena ay ganito. Noong gabing iyon, bandang 8:30, nakita niya ang isang babae na papunta sa direksyon ng banyo, ngunit hindi ito nag-iisa. May isang lalaki sa tabi niya at magkasabay silang naglalakad. Ang babae ay may dalang beige na bag
at ang kanyang ekspresyon ay halatang halata ang takot. May sinasabi ang lalaki, ngunit ang babae ay nakayuko lang at tila hindi sumasagot. Naisip ko na baka nag-aaway lang na mag-asawa. Sa panahon ng mahal na araw, hindi naman bago ang mga ganyang mag-asawa. Nang tanungin ng detective ang tungkol sa itsura ng lalaki, nag-isip sandali si Aling Nena bago sumagot. Hindi po siya gaanong matangkad. Nakasuot po siya ng jacket at malalim ang pagkakasumbrero. Hindi ko po masyadong nakita ang mukha niya. At isa pa, sinabi niyang maaaring hindi iyon si Marco. Maingat na, idinagdag ni Aling Nena. Yung lalaking nakita ko, hindi po ganoon kabata. Mga 40 anyos na siguro. Ang isang salitang iyon ay lubos na nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Si Marco ay 32 taong gulang noon, isang edad na hindi mukhang patumpo. Kung ganoon, sino ang lalaking kasama ni Elisa? Posibleng nagkataon lang na nakita niya sa service area ang isang lalaking kilala niya. O posible rin na doon talaga sila nag-usap na magkita. Ang dalawang iyon ay lubos na magpapabago sa senaryo ng kaso. Sinimulang muling suriin ni Detective De La Cruz ang mga taong nakapaligid kay Elisa, mga kontak sa pamilya, mga matagal ng kaibigan, mga kasamahan sa trabaho. Matapos ikasal si Elisa, naging full-time housewife siya, ngunit bago ikasal, mayroon siyang 3 taong karanasan sa pagtatrabaho sa isang maliit na pabrika ng damit sa Maynila. Nang magsimulang magtanong-tanong ang detective sa mga taong konektado sa pabrika, isang dating kasamahan, si Cynthia, ang nagbahagi ng isang hindi inaasahang kwento. Mayroon pong parang kuya-kuyahan si Elisa na lagi niyang nilalapitan noon pa, mas matanda sa kanya at laging handang makinig sa mga problema niya. Hindi niya raw alam ang pangalan, ngunit tinatawag niya itong kuya. Ngunit ang kapatid ni Elisa, si David, ay nagsabing wala siyang alam na ganoong tao. Walang taong tinatawag ng kapatid ko na kuya, mariin niyang itinanggi. Kung ganoon, sino ang kuya-kuyahan na yon? Nang tanungin ng detective si Cynthia kung natatandaan niya man lang ang itsura nito, nag-alinlangan siyang sumagot. Minsan ko lang po siyang nakita sa harap ng pabrika. Hindi po siya matangkad, nakasuot ng panglalaking jacket at malalim ang pagkakasombrero. Isinara ni Detective De La Cruz ang kanyang kuwaderno at bumulong sa sarili. Sobrang magkatulad ang deskripsyon sa lalaking sinabi ni Aling Nena. At sa sandaling iyon, isa pang tanong ang pumasok sa isip ng detective. Kung iniwasan ni Elisa ang kanyang asawa sa service area at nakipagkita sa taong iyon, bakit naiwan ang kanyang bag sa Lost and Found Center? May dahilan ba para iwan ng isang taong tumatakas ang kanyang ID at pitaka? Ang isang taong nawala na iniwan ang kanyang ID at pitaka ay nangangahulugan ng 2 bagay. Hindi siya umalis sa sarili niyang kagustuhan o sinadya niyang iwan iyon. Nagpasya si Detective De La Cruz na pagtuunan ng pansin ang bag na iyon. Ang beige na bag na nabanggit natin sa simula. Naitala na isinurrender ito sa Lost and Found Center ng Slex Batangas stopover noong 1997. Iyon mismo ang bag na iyon. Nang suriin ng detective ang record ng Lost and Found, ang oras na isinurrender ang bag ay 10:12 ng gabi. Mahigit 1 oras at kalahati na ang nakalipas mula sa tinatayang oras na nawala si Elisa. May isa pang nakapagtatakang punto, may taong nag-abot ng bag. Hindi ito basta natagpo ang naiwan, kundi mayroong tala na may isang taong direktang nagdala nito sa counter. Ang namamahala sa Lost and Found noon, si Mang Tony, ay retirado na, ngunit matapos ang ilang pagtatanong, nakuha nila ang kanyang contact. Sinabi ni Mang Tony na malabo na ang kanyang alaala, ngunit may isang bagay siyang malinaw na natatandaan. Isang babae ang nagdala ng bag, mag-isa siyang dumating at hindi pala salita. Naiwan yata ito, pakitago na lang po, sabi niya, at umalis na. Babae. Nalito si Detective De La Cruz. Posibleng si Elisa mismo iyon, ngunit kung ganoon, bakit niya iiwan ang sariling bag at maglalaho? O posibleng may ibang taong nakapulot ng bag at nagdala nito. Tinanong niya si Mang Tony tungkol sa itsura ng babae. Mukha raw itong nasa pagitan ng 30 at 40 anyos, nakasuot ng itim na coat. Maikli raw ang buhok at nakasalamin. Ang description ay hindi tumutugma kay Elisa.
Mahaba ang buhok ni Elisa noon at hindi siya nagsasalamin. Kung ganoon, sino ang babaeng iyon? Tila bumalik na naman sa simula ang detective. Ngunit sa mismong sandaling iyon, muling bumisita ang kapatid ni Elisa sa istasyon ng pulisya. Ngayon, hindi siya nag-iisa. May isang babaeng hindi kilala na nakatayo sa tabi niya. Kaibigan po ito ni Elisa. May gusto raw po siyang sabihin kaya isinama ko na. Ang pangalan ng babae ay Yuka Kobayashi, madinta 4 taong gulang, kaklase ni Elisa noong high school at paminsan-minsan pa rin silang nagkikita kahit pagkatapos nitong ikasal. Pagkaupo pa lang ni Yuka, naglabas siya ng isang sobre mula sa kanyang handbag. Inabot niya ito sa detective gamit ang nanginginig na kamay at sinabi, 2 araw bago magsimula ang bakasyon ng mahal na araw, ibinigay ito sa akin ni Elisa. Natakot ako kaya itinago ko lang, pero naisip kong kailangan ko na itong sabihin. Sa loob ng sobre ay may isang sulat. Sulat kamay ni Elisa. Hindi ito mahaba, ngunit natigilan ang detective dahil sa huling 2 linya. Pakiramdam ko, pagkatapos ng bakasyong ito ng mahal na araw, kailangan kong gumawa ng isang desisyon. Kung sakaling hindi ako makontak ng ilang panahon, huwag kang masyadong mag-alala. Isipin mo na lang na kinukuha ko ang lakas ng loob ko. Lakas ng loob. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa buong silid. Naghahanda ba siyang tumakas sa sarili niyang kagustuhan? O naghahanda siyang tumakas mula sa isang tao? At kung anuman ang desisyong iyon, walang sino man ang nakakaalam. Ang sulat ay nagdagdag lamang ng isa pang tanong sa halip na magbigay ng sagot. Ang sulat na ibinigay ni Yuka ay agad na ipinadala para sa pagsusuri. Ang resulta ng handwriting analysis ay nagpatunay na ito nga ay sulat mismo ni Elisa. Totoo ang sulat. Ibig sabihin, bago pa man magsimula ang bakasyon ng mahal na araw, mayroon ng pinaplano si Elisa. Sinabi ni Detective De La Cruz na ilang araw niyang hindi maalis sa isip ang salitang lakas ng loob. Pagtakas ba iyon, isang matatag na pasya, o isang bagay na zupew ni iba, hindi niya matukoy ang direksyon. Sa gitna nito, isa pang hindi inaasahang impormasyon ang dumating sa detective. Ang impormante ay isang residente ng isang maliit na baryo na mga 20 minuto ang layo mula sa Slex, Batangas stopover kung sasakay ng kotse. Ang pangalan niya ay Mang Nestor, isang 12 taong gulang na magsasaka. Sinabi ni Mang Nestor na noong gabi ng huling araw ng bakasyon ng mahal na araw ng 1997, nakita niya ang isang batang babae na nakatayong mag-isa sa gilid ng pambansang kalsada sa labas ng baryo. Lagpas na raw ng 11:00 ng gabi at may hawak na isang bagay na kulay beige ang babae. Mukha raw itong nag-aabang ng masasakyan. Nag-alinlangan daw si Mang Nestor kung lalapitan niya ang babae para tanungin kung ayos lang ito, ngunit dumaan na lang siya. Kakaiba ang isang babaeng nakatayong mag-isa sa gabi ng mahal na araw, pero ayokong makialam sa problema ng iba. Hindi ko akalain na pagsisisihan ko ito ng ganito, sabi niya na may halong lungkot sa boses. Nang tanungin ng detective kung natatandaan niya ang mukha ng babae, sinabi niyang madilim at hindi niya masyadong nakita, ngunit mahaba raw ang buhok nito at nakasuot ng manipis na pang-itaas. Dahil masyadong manipis ang suot nito para sa gabi ng mahal na araw, natandaan niya ito, mahabang buhok, manipis na pang-itaas, ganap na tumutugma sa description ni Elisa. Muling siniyasat ng detective ang buong kahabaan ng kalsadang iyon, ngunit wala silang natagpuan. Kung nandoon man si Elisa, walang bakas kung saan siya nagpunta pagkatapos. Posibleng sumakay siya sa sasakyan ng iba, o posible ring nanatili siya sa isang lugar sa malapit. Sinuri ng detective ang lahat ng mga kalapit na inn at terminal ng bus, ngunit walang tala sa pangalan ni Elisa. Tila muling sumapit sa isang pader ang investigasyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang tao ang lumitaw na lubos na nagpabago sa direksyon ng kaso. Ito ay ang ina ni Marco, na biyena ni Elisa, si Aling Leticia Reyes. Hindi direktang pumunta si Aling Leticia sa istasyon ng pulisya. Tumawag siya kay David, ang kapatid ni Elisa, at si David naman ang nagparating ng nilalaman nito sa detective. Isang pangungusap lang ang sinabi ni Aling Leticia,
Naisip kong dapat ninyong malaman kung ano ang nangyari dito sa bahay noong mahal na araw. Naalala ni Detective Dela Cruz ang pagkabalisa sa mukha ni David matapos ang tawag na iyon. Nang marinig ng detective ang nilalaman ng usapan, doon unang sumibol ang katiyakan na maaaring hindi ito isang simpleng pagkawala. Ano nga ba ang nangyari sa bahay ng mga biyenan noong bakasyon ng mahal na araw at bakit ang biyenan pa ang tumawag sa kapatid ng kanyang manugang? Habang papunta si Detective Dela Cruz para kausapin si Aling Leticia, mas mabigat ang kanyang mga hakbang kaysa dati. Nakatira si Aling Leticia sa isang lumang bahay sa isang probinsya sa Batangas. Nang dumating si Detective Dela Cruz, nakaupo siya sa beranda, maayos na nakapatong ang mga kamay sa kanyang mga tuhod habang naghihintay. Mahigit 60 na siya, ngunit malinaw ang kanyang mga mata at mabagal at maingat siyang pumili ng mga salita. Pagkaupo pa lang ng detective, unang nagsalita si Aling Leticia. Ako ang may kasalanan sa manugang ko. Naisip kong kailangan kong simulan doon. Ang ikinuwento ni Aling Leticia ay isang pangyayari na nagsimula pa noong unang gabi ng bakasyon ng mahal na araw sa hapunan kung saan nagtipon ang mga kamag-anak. Pagkatapos uminom ni Marco ng ilang baso ng alak, bigla raw nitong sinigawan si Elisa. Ang dahilan ay tungkol sa pera. Nalaman ni Marco na lihim na nagpapadala ng pera si Elisa sa kanyang pamilya. Hindi malaki ang halaga, mga 1,000 hanggang 1,500 piso lang kada buwan. Ngunit para kay Marco, iyon ay isang pagtataksil at nagalit siya ng husto. Yung sweldo ko ba ipapakain mo pa sa pamilya mo? Sigaw niya sa harap ng mga kamag-anak nang walang pakialam sa sasabihin ng iba. Hindi raw sumagot si Elisa sa hapagkainan na iyon. Nakayuko lang daw ito at tahimik na kumakain. Sinabi ni Aling Leticia na tumatak sa isip niya ang itsura ni Elisa noon. Alam kong sobra na ang ginawa ng anak ko, pero hindi ko siya napigilan. Iyon ang pinagsisisihan ko. Ngunit ang tunay na problema ay hindi nangyari ng gabing iyon, kundi noong umaga ng huling araw ng bakasyon. Nagising daw si Aling Leticia bandang 5:00 ng umaga at pumunta sa kusina. Nakabukas ang ilaw, nakaupo si Elisa mag-isa sa hapagkainan. May hawak siyang ilang pirasong papel at may isinusulat. Nang mapansin ni Elisa ang presensya ni Aling Leticia, mabilis niyang itinago ang mga papel sa loob ng kanyang beige na bag. Saglit silang nagkatinginan at sinabi lang ni Elisa, "Hindi lang po ako makatulog." Hindi na nag-usisa pa si Aling Leticia. Bagamat medyo kakaiba para sa kanya ang isang manugang na nagsusulat ng liham sa madaling araw, hindi niya inakala na iyon na pala ang huli. Nakutuban ni Detective Dela Cruz na ang mga sulat na iyon ay ang mga sulat na natagpuan sa loob ng sobre sa bag. Isinulat na pala ni Elisa ang mga liham na iyon habang nasa bahay ng kanyang mga biyenan. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na bago pa man sila huminto sa service area, may plano na siyang ipaubaya ang bag sa isang tao, ngunit mayroon pa ring hindi malutas na misteryo. Ang nag-abot ng bag sa Lost and Found Center ay isang babaeng maikli ang buhok at nakasalamin. Kung hindi si Elisa ang nag-abot nito, kanino niya ito ipinakiusap? Nang tanungin ng detective si Aling Leticia, "May kilala po ba kayong babae na malapit kay Elisa na maikli ang buhok at nakasalamin?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Aling Leticia. Dahan-dahan siyang tumango at sinabi, "Minsan ko lang po siyang nakita. Noong ikalawang araw ng bakasyon, may tumawag daw kay Elisa at lumabas ito para makipag-usap ng matagal. Nang tanungin niya kung sino iyon, sinabi lang nitong, isang matagal ko na pong kaibigan. Ngunit makalipas ang ilang araw, dumating ang isang sulat at sa loob nito ay may isang litrato nilang magkasama. Itinago ko lang po sa drawer." Mula sa drawer, kinuha ni Aling Leticia ang isang litrato. Nang tanggapin ito ng detective, napahinto siya sa paghinga. Sa litrato, katabi ni Elisa ang isang babae, maikli ang buhok at nakasalamin, perpektong tumutugma sa deskripsyon ng babaeng nag-iwan ng bag sa Lost and Found. Malapit na nilang malaman kung sino ang babaeng iyon. Ngunit isang pangungusap na nakasulat sa bolpen sa likod ng litrato ang pumukaw sa atensyon ng detective. "Kapag nahihirapan ka na, lagi akong nandito para tulungan ka."
Matapos suriin ang sulat sa likod ng litrato, agad na kinuha ni Detective De La Cruz ang litrato bilang ebidensya. Kusang loob itong ibinigay ni Aling Leticia. Dapat ko pa itong sinabi ng mas maaga. Pasensya na po, bulong niya. Napagpasyahan ni Detective De La Cruz na ang paghahanap sa babae sa litrato ang pinakamahalagang dapat gawin sa ngayon. Muli niyang kinontak ang lahat ng kakilala ni Elisa, mga kaklase sa high school, mga kasamahan sa pabrika, mga kapitbahay. Ipinakita niya ang litrato habang nagtatanong, "Kilala ninyo ba ang taong ito?" Mabilis na dumating ang sagot mula sa dating kasamahan ni Elisa na si Cynthia. Pagkakita pa lang sa litrato, sinabi ni Cynthia, siya po si Ate Gina na laging kinukwento ni Elisa. Siya yung tinatawag naming kuya, pero babae. Mas matanda sa kanya at laging nag-aalaga kay Elisa. Si Gina Santos, 41 taong gulang noon at 13 taon ang tanda kay Elisa. Siya mismo ang may-ari ng isang maliit na patahian sa Caloocan at noong nagtatrabaho pa si Elisa doon, naging malapit sila hindi bilang amo at empleyado kundi bilang magkaibigan sa trabaho. Matapos ang ilang pagtatanong, nahanap nila ang contact number at nang tumawag ang detective, saglit na natahimik si Gina bago nagsalita. "Inaasahan ko na po ito. Alam kong darating ang araw na tatawag kayo." Makalipas ang 2 araw, personal na nakipagkita si Detective De La Cruz kay Gina sa isang maliit na pabrika sa Caloocan, sa isang opisina kung saan maririnig ang tunog ng mga makinang pantahi sa kabilang pader. Dahan-dahang nagsimulang magkwento si Gina. Unang tumawag sa kanya si Elisa noong tag-init ng taong iyon. Ilang taon na silang hindi nag-uusap at halatang halata raw ang pagod sa boses nito. Bagamat hindi niya direktang sinabi na nahihirapan siya sa kanyang asawa, naramdaman daw niya ito sa mga salita niya. Ilang beses na nakipagkita si Gina kay Elisa at nalaman niyang hindi simple ang sitwasyon. Madalas daw itong sigawan ni Marco dahil sa pera. At higit pa roon, mayroon pang problemang hindi niya masabi. Nang tanungin ng detective, "Ano po?" Yung problemang hindi niya masabi. Saglit na tumingin si Gina sa labas ng bintana bago magsalita. "May ibang babae si Marco. Nalaman iyon ni Elisa bago pa ang bakasyon ng mahal na araw at tumawag siya sa akin. Ibang babae." Mabilis na nagkabit-kabit ang mga piraso ng puzzle sa isip ni Detective De La Cruz, si Katrina Mendoza, ang may-ari ng numero sa Batangas na matagal na kinausap ni Marco bago ang bakasyon. Mula pa sa simula, mayroon na siyang hinala na hindi lang sila simpleng magkababayan. Nang banggitin ng detective ang pangalang Katrina Mendoza, dahan-dahang tumango si Gina. Oo, binanggit din ni Elisa ang pangalang iyan. Nang sabihin ni Elisa na gusto niyang tumakas mula sa kanyang asawa at magtago muna ng ilang panahon, nangako raw si Gina na tutulungan niya ito. Iyon ang mga salitang nakasulat sa likod ng litrato. At noong gabi ng huling araw ng bakasyon ng mahal na araw, nagmaneho si Gina papunta malapit sa Slex Batangas stopover. Ipinakiusap ni Elisa sa telepono na maghintay siya roon. Ngunit lumipas ang 1 oras mula sa kanilang usapan, hindi pa rin dumating si Elisa. Hindi rin ito sumasagot sa telepono. Habang pagod na sa kahihintay at naghahanap sa loob ng service area, nakita raw niya ang bag na nakalagay sa harap ng lost and found. Nang buksan niya ito, walang duda na gamit iyon ni Elisa. "Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya isinurrender ko na lang sa counter ng center at umuwi na." Nang tanungin ng detective kung bakit hindi siya nag-report, namula ang mga mata ni Gina. Sinabi ni Elisa na huwag kong sasabihin sa pulis. Bigyan ko raw muna siya ng panahon para makapagdesisyon. Naniwala ako sa mga salita niya. O siguro, gusto kong maniwala. Sandali lang. Ang kasong ito ay talagang komplikado, hindi ba? Maging ako, habang binabasa ang mga dokumento, ilang beses kong binalikan. Kung gusto ninyo ang mga ganitong uri ng crime records, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. Ang bawat pindot ninyo ay nagbibigay sa amin ng lakas para magpatuloy sa paggawa ng mga ganitong record. Iwanan din po ninyo sa comment section kung ano ang iniisip ninyo ngayon. Pakinggan ninyo hanggang sa huli kung ano ang katotohanan at tingnan kung tumugma ba ito sa inyong hula. Dito nagtatapos ang salaysay ni Gina.
Ngunit para sa detective, nananatili pa rin ang pinakamalaking tanong. Hindi dumating si Elisa sa kanilang tagpuan noong gabing iyon. Kung ganoon, nasaan siya at ano ang kanyang ginagawa? Nahuli ba siya ng isang tao habang sinusubukang tumakas? O kusa ba siyang nagbago ng direksyon? Ang sagot ay magmumula sa isang hindi inaasahang lugar. Matapos ang salaysay ni Gina, nagpasya si Detective De La Cruz na isulat muli mula sa simula ang mga kilos ni Elisa. Ang oras na nawala siya sa service area, ang oras na nakita siya sa gilid ng highway, at ang oras na isinurrender ang bag sa lost and found. Nang ilagay niya ang tatlong ito sa isang timeline, may isang kakaibang punto siyang napansin. Nakatayo si Elisa sa gilid ng highway lagpas na ng 11:00 ng gabi. Ang bag ay isinurrender sa lost and found ng 10:12 ng gabi. Hindi magkatugma ang pagkakasunod-sunod. Nauna ang pag-surrender ng bag at pagkatapos noon ay nasa gilid ng highway si Elisa. Ibig sabihin, mas naging tiyak na hindi si Elisa mismo ang nag-abot ng bag. Muling binisita ng detective ang magsasakang si Mang Nestor, ang nakakita sa babaeng nakatayo mag-isa sa gilid ng highway. Ngayon, mas detalyado ang kanyang mga tanong. Baka may nakaparadang sasakyan malapit sa babae. Nag-isip sandali si Mang Nestor at tumango. Ngayon na sinabi mo, may isang sasakyan ngang nakaparada medyo malayo. Isang maliit na truck, yung tinatawag na owner type jeep. Akala ko nga sira lang kaya tiningnan ko, owner type jeep. Isinulat ng detective ang mga salitang iyon. Mahigit 1 linggo ang ginugol nila sa paghahanap sa mga taong nagmamaneho ng owner type jeep sa mga kalapit na lugar. At sa wakas, isang driver na naghahatid ng mga gulay mula Batangas patungong Cordillera ang nag-aalangang tumawag. Ang pangalan niya ay Kuya Ben, 46 taong gulang noon. Sa kabilang linya ng telepono, nanginginig ang boses ni Kuya Ben nang sabihin, "Ako po. Ako po ang nagsakay sa babaeng iyon noong gabing iyon. Naisip ko pong kailangan kong sabihin, pero natakot po ako kaya nanahimik na lang ako." Sinabi ng detective na gusto niya itong makausap ng personal at dumating si Kuya Ben sa istasyon ng pulisya makalipas ang 2 araw. Isang malaking at tahimik na lalaki, ngunit pagkaupo pa lang niya, nagsalita na siya. Noong gabing iyon, habang nagmamaneho, nakita ni Kuya Ben ang isang babae na nakatayong mag-isa sa gilid ng highway. Dahil delikado, huminto siya at lumapit ang babae at kumatok sa bintana. Nanginginig daw ang boses nito at takot ang ekspresyon. Nang tanungin niya kung saan ito pupunta, isang lugar ang binanggit nito, Baguio City. Dahil papunta naman si Kuya Ben sa direksyon na iyon, isinakay niya ito. Sa buong biyahe, hindi raw nagsalita ang babae. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Nang makarating sila sa sentro ng Baguio, sinabi nitong doon na siya bababa. Nang ihinto ni Kuya Ben ang sasakyan, maikli lang itong nagsabi ng, "Maraming salamat po," at naglakad papunta sa isang eskinita sa lumang bahagi ng lungsod. Iyon lang ang lahat. Nang tanungin ng detective kung saang parte ng Baguio iyon, sinubukan ni Kuya Ben na alalahanin, sa bandang Session Road po, sa isang commercial street na maraming lumang gusali. Agad na pinalawak ng detective ang investigasyon sa Baguio. Isa-isa nilang sinuri ang mga inn at lumang business hotel sa paligid ng Session Road. Ngunit wala pa ring tala sa pangalan ni Elisa Reyes. Dahil naiwan niya ang kanyang ID sa bag, malaki ang posibilidad na hindi niya ginamit ang kanyang tunay na pangalan. Hinanap ng detective ang mga lumang inn na posibleng nagpapatuloy ng mga bisita kahit walang ID. Sa gitna nito, ang may-ari ng isang lumang inn sa isang eskinita ay tila may naalala nang makita ang litrato. Hindi ko kilala yan, pero noong panahong iyon, may isang batang babae na tumuloy dito ng mga 1 linggo. Hindi niya sinabi ang pangalan niya at binayaran niya ng buo ang kanyang panunuluyan. Halos hindi siya nagsasalita at hindi lumalabas sa araw. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala at nang tingnan ko ang kwarto niya, may isang pirasong papel lang na naiwan. Nang tanungin ng detective kung naitago pa ba niya ito, pumasok ang may-ari sa loob at hinalungkat ang isang lumang drawer at inilabas ang isang maliit na piraso ng papel.
Nang tanggapin ito ng detective, naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga daliri. Isang pangungusap lang ang nakasulat sa papel. Salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa akin hanggang dito. Mayroon na po akong kailangang ayusin. Kailangang ayusin. Hindi lang basta tumakas si Elisa. Mayroon siyang tinutungo o mayroon siyang kinakaharap. Kung ganoon, ano ang aayusin na iyon? At ano ang nangyari kay Elisa pagkatapos? Ang sagot ay magmumula sa bibig ng isang hindi inaasahang tao. 8 taon matapos magsimula ang investigasyon, sa wakas ay lumitaw ang taong pinakamalapit sa boses ni Elisa. Eksaktong sa ika-8 anibersaryo ng insidente, isang sulat ang inilagay sa mesa ni Detective De La Cruz. Walang pangalan ng nagpadala at ang postmark ay mula sa Cordillera. Nang buksan niya ang sobre, 2 pahinang sulat kamay ang lumabas. Sa unang linya pa lang, hindi na makatayo sa kanyang upuan ang detective. Ako po si Elisa Reyes, buhay po ako. Ang sulat ay isinulat sa isang kalmado at malinaw na paraan. Ayon kay Elisa, noong gabing iyon sa service area, plano niyang makipagkita kay Ate Gina ng palihim sa kanyang asawa. Ngunit habang papunta siya sa banyo, naramdaman niyang sumusunod ang kanyang asawa. Natakot siya at bigla siyang nagbago ng direksyon at nagtago sa madilim na likod ng service area. Ang lalaking nakitang kasama niya ng staff ay ang kanyang asawa pala na napagkamalan lang ang edad. Ang bag ay ipinakiusap na niyang itago kay Ate Gina. Sinadya niyang iwan ang kanyang ID at pitaka para iparating na hindi siya patay. Ngunit kasabay nito, ayaw niyang hanapin siya. Iyon ang 2 bagay na gusto niyang iparating ng sabay. Habang nasa Baguio, personal na pinuntahan ni Elisa si Katrina Mendoza. Pinuntahan niya ang kalaguyo ng kanyang asawa. Noong una, nagkunwari si Katrina na walang alam, ngunit nang ilabas ni Elisa ang mga ebidensya, umiyak ito at inamin ang katotohanan. Hindi isinulat sa liham kung ano ang kanilang pinag-usapan, ngunit tungkol sa nangyari, pagkatapos ng pagtatagpong iyon, ganito ang isinulat ni Elisa. Noon ko lang malinaw na naunawaan na hindi ko na kailangang bumalik pa sa bahay na iyon. Pagkatapos noon, bagamat hindi nagpalit ng pangalan si Elisa, lumipat siya sa isang maliit na bayan sa isang malayong probinsya at nagtrabaho sa isang maliit na patahian. Ito ay isang trabahong ipinakilala sa kanya ni Ate Gina. Walang araw na hindi niya na-miss ang kanyang anak na si Paulo. Ngunit alam niyang kung babalik siya, naghihintay ang mga taong gagamitin ang kanyang anak para muli siyang itali, kaya't tiniis niya ang lahat. Ang huling linya ng liham ay ito, para sa kung sino man ang nakakita ng aking bag. Maraming salamat po dahil sa inyo. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Papunta na po ako para makita si Paulo. 10 araw matapos dumating ang liham, kusang nagpakita si Elisa Reyes sa harap ni Detective De La Cruz. Makalipas ang 8 taon, medyo umikli na ang kanyang buhok at may mga guhit na sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit sa isang tingin lang daw ay nakilala na siya ng detective. Tahimik na umupo si Elisa at isinalaysay ang lahat. Pagkatapos noon, nagsimula ang legal na proseso para sa pagpapawalang bisa ng kanyang kasal kay Marco dahil sa pagkasira ng kanilang pagsasama. Ang relasyon niya kay Katrina Mendoza ay nabunyag din sa publiko. Ang kanyang anak na si Paulo ay 10 taong gulang na noon. Naaalala niya ang kanyang ina. Noong unang araw na sila ay muling nagkita, saglit na hindi nagsalita si Paulo at pagkatapos ay maikli niyang sinabi, "Bakit ngayon ka lang?" Sa halip na sagutin ang mga salitang iyon, hinawakan lang daw ni Elisa nang mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Sa huli, ito ay isang kwento ng isang taong bumalik. Isang kwento ng isang taong hindi nawala kundi umalis para mabuhay. Si Elisa ay naninirahan pa rin daw ngayon sa maliit na bayang iyon, kasama si Paulo. Ang staff ng Lost and Found, si Mang Jose, na nakakita ng mga sulat sa loob ng bag, ay nagsabi sa isang panayam, "Akala ko isang lumang bag lang, pero buhay pala ng isang tao ang laman." Isang maliit na bag ang naghintay sa loob ng 8 taon, at ang paghihintay na iyon ang nagbalik sa isang tao sa liwanag. Noong gabing iyon ng 1997, sa ilalim ng mga ilaw ng SLEX Batangas stopover, ang 28 taong gulang na si Elisa Reyes na nakatayong mag-isa. Hindi siya nawala.
Pinili niya lamang ang pinakamadilim na daan para mabuhay. Kumusta po ang crime record natin ngayon? Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong panonood. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ang pinakamalaking motibasyon para magpatuloy kami sa paggawa ng mga ganitong tala. Paki-comment po sa ibaba kung aling bahagi ng kwento ni Elisa ang pinakatumatak sa inyo. Hanggang sa muli sa susunod na Crime Records.